is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanang pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y mag-alak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Isang magandang araw po sa akin pong mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay dito po sa himpilan ng radyo natin sa atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa panguna po yan ng Adventist Community Services. Ang programa pong ito ay inyong palaging mapapakinggan dito po sa himpilan ng radyo natin sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nais ko po kayong batiin ng isang napakaganda at mapagpalang umaga sa atin pong mga viewers, sa atin pong mga listeners sa iba't ibang bahagi ng Mindoro. Ayan, especially dito po sa San Jose. Good morning po sa mga taga Barangay 5. Good morning po dyan. Sa Malbar. Ganon din po sa Marsan. Sa akin pong lola, good morning. And of course, dyan po sa Dukalan, sa may Labangan. Ayan, good morning po sa Aguilar Clan and sa Arsenio family. Ganon din sa mga kapitbahay nila, magandang umaga po. And dyan po sa Barrio Site, magandang umaga po sa inyo dyan mga minamahal kong tagapakinig. And of course, nais ko pong batiin ang mga nasa kabundukan sa Bambanay. Medyo matagal na rin hindi nakapagbisita. Sana po ay okay kayo dyan. Ayan, kala Kuya Iling, kala Tatay Siriaco. Ganon din po sa Taigtikan. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan, Tatay Tuming. Ganon din po kaila Brother Lori. Good morning po sa inyo dyan. Sa Hinango, sa Malutok, sa Bamban, sa Talayob. Magandang umaga po dyan sa Kalachuchi. At dyan po sa Pornaga, sa Celeste family. Good morning. And of course, dyan po sa aking family sa Paklolo. At mamaya po mga kapatid, ay akin pa pong babatiin ang ilan sa mga nakaligtaan ko. Baka kayo po ay magtampo. So bago po tayo magpatuloy ay nais ko ring batiin ng ating mga viewers. At kung kayo man po ay nanonood ngayon, pwede nyo pong i-share ang ating pong Facebook Live para mas marami pa po ang maabot ng salita ng ating pong Panginoon. At bago tayo magpatuloy sa ating pong programa ngayon pong umaga, tayo po muna ay makinig ng awitin at tayo po ay magbabalik, mananalangin at magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Mapipikon ka, minsan iiyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya, pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na siya ay
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat po sa isang pagkakataon na kami pong muli ay mag-aaral ng inyo pong banal na salita. Amang banal, sa umaga pong ito ay patuloy ng inyo pong presensya ang amin pong inaanyayahan sa amin pong pag-aaral sa umagang ito, na ang karunungan din ang ipagkaloob sa amin ng sa ganun Panginoon, ang mga bagay na amin pong mapapag-usapan ay amin pong itong lubos na maunawaan at makatulong ito Panginoon para kami po ay mas lumakas sa amin pong pananampalataya. Dalangin din po o Diyos na pakaingatan ng lahat ng mga nakikinig kung saan man po sila, kung ano po ang kanilang ginagawa, ay inyo pong pag-iingat ang kanila pong maranasan, ganun din po ay pagpalain sila sa kanila pong mga ginagawa. At patuloy kaming patawarin Panginoon sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa muli po ay magandang umaga sa atin pong mga minamahal na tagapakinig. And nais ko po munang batiin ng atin pong viewers sa ating Facebook Live. Ayan, kay good morning po and ayan, Merry Christmas, Happy Holidays po sa inyo. Kay Andy Villanueva Nermide, hindi ko po alam kung paano basahin niyo pong apelyido. Anyways, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. At patuloy lamang po kayong tumutok sa atin pong programa ngayon pong umaga. At kung meron po kayong mga pagbati, meron po kayong nais na idagdag sa atin pong pag-aaral, ay feel free na mag-comment po sa ating FB Live at para po mamaya ay akin pong mabasa. Ano po mga kapatid? At ngayon po tayo ay mag-aaral na. Tayo po ay dadako na sa atin pong pag-aaral at medyo matagal-tagal rin tayong hindi nagkasama, mga minamahal na mga kaibigan at tagapakinig sa atin pong programa. Medyo, I think, parang November or October pa tayo huling nagsama mga kapatid. Dahil ang inyo pong lingkod ay medyo malayo na, kaya minsan na lang po makapag-radio, pero sinisika po natin na tayo po ay makapag-aral ulit ng salita ng atin pong Panginoon. Ngayon pong umaga mga kapatid, ay nais ko kayong dalhin sa isa pong pag-aaral. Ano po ito ay makabuluhan na pag-aaral. At ang kwentong ito ay alam ninyo. Alam ninyo yung simula, alam ninyo kung saan nagtapos, ano yung mga nangyari. Kasi siguro marami na rin kayong napapakinggang mga kwento. So gusto ko lang i-share sa inyo yung maliit na bagay na atin pong makukuha sa storyang ito. Alam niyo po yung story ni David and Goliath. Alam niyo po mga kapatid, kung atin pong titingnan, parang nakakasawa ng pakinggan. Minsan kapag narinig nyo na, ay, napakinggan ko na yan, nasawa na ako dyan. Parang tinitigilan na nating pakinggan ulit. Parang ayaw na nating makinig doon sa kwento o doon sa storya na iyon. Pero tingnan po natin yung maliit lamang na detalye patungkol po sa kwentong iyon. Ayan po mga kapatid maraming sa atin, yun yung totoo, maraming sa atin na ayaw nang pakinggan yung kwentong ito. Kasi alam natin yung nangyari. Si David, ayan, merong sling, anong tawag dun sa Tagalog? Basta meron silang, yung pinaikot-ikot, may bato doon, tapos sinamaan si Goliath, bumagsak si Goliath. Yun yung alam natin na story. And meron sa Biblia, scripture tells us something small, merong maliit na naisabihin ang Biblia sa atin mga kapatid, na kung mapapansin natin, makapagsasabi tayo na ano po mga kapatid. Yet, he only, mga kapatid, David pick up 5. Ito yun yung maliit lang na detalye sa kwento mga kapatid. Si David, napansin niyo po, pumulot siya ng ilang bato? 5 makikinis na bato. And, isa lang yung ginamit niya. That raise, po mga kapatid, that raises a powerful question. Parang papaisip tayo ng tanong na, bakit 5? Isa lang naman yung gagamitin, bakit 5 yung kinuha niya? Or, isa pang tanong na may isip natin, takot ba si David kasi 5 yung kinuha niya? Po mga kapatid. Ano pa yung pwede nating maisip? Mahina ba yung pananampalataya niya? Nagdududa ba siya sa ating pong Panginoon? Maaaring yun yung papasok sa atin pong mga isip na bakit 5 bato yung kinuha ni David? Gayong isa lamang yung kailangan niya. Naisip nyo rin ba yun mga kapatid, mga kaibigan?
Or could it be that David understood something about God that we often miss? Meron bang hindi tayo talaga maunawaan? Today, ngayon pong umaga na ito, we will discover that David's 5 stones, yung 5 bato ni David, na po mga kapatid, hindi po yun sign ng pagdududa niya sa Diyos. Hindi pala yun, hindi pala yun kakulangan sa pananampalataya, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? But of preparation. Paghahanda pala yun, mga kaibigan. Kumuha siya ng 5 bato, hindi dahil wala siyang tiwala sa Panginoon. Kumuha siya ng 5 bato dahil inihahanda niya. Yun ay paghahanda, mga kapatid. And through this story, sa pamamagitan ng storya na yun, God speaks directly to our lives, our calling, and our walk with Christ. Sa pamamagitan po ng storya na iyon, nagsasalita ang Panginoon sa atin, sa ating mga buhay, yung pagtawag niya sa atin at paglakad natin kasama si Kristo. Ano po mga kapatid? Meron pong ilang mga bagay akong ibabahagi sa inyo. Meron lamang po tayong 4 na punto na atin pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ngayon pong umagang ito, mga kapatid. 4 lang. Kaunti lamang po, mga kapatid. Una, David's confidence was in God, not the stone. Yung kanya pong tiwala ay hindi doon sa bato, kundi sa ating Panginoon. David did not enter the valley trusting his skill. Pumunta siya doon sa valley. Ano, mga kapatid? Hindi dahil nagtitiwala siya sa kakayanan niya. Hindi dahil magaling siya. Kundi, siya po ay pumunta doon na nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi siya pumunta doon kasi, kaya ko to. Kaya kong patumbahin yan. Kasi magaling ako makipaglaban. No. Pumunta doon si David sa valley na kung saan nandoon si Goliath kasi nagtitiwala siya sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Samuel, basahin natin ang 1 Samuel. Kung kayo po ay may mga Bible, mga kapatid, buksan po ninyo, samahan po ninyo ako sa pagbabasa. 1 Samuel 17. Atin pong basahin. 17 verse 40, 45. Ito po, mga kapatid. Sabi dito, nang magkagayoy sinabi ni David, ano po, mga kapatid? Ayan, na magkagayoy sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito, laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ng mga hukbo ng Diyos, ng mga kawal ng Israel, na iyong hinahamon. Yan, sinabihan niya si Goliath, na si Goliath nga ay marami siyang meron siyang tabak, meron din siyang sibat, may kalasag. Pero si David, pumunta doon na, anong meron siya? Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, ng mga hukbo ng Diyos, ng mga kawal ng Israel. Po, mga kapatid, pumunta siya doon sa labanan. Unlike kay Goliath, meron siyang mga pangdigma, pero siya, wala. Yung Panginoon, alam niya na yung Panginoon ang kanyang kasama. David's confidence was already settled before he ever reached into the brook, mga kapatid. Bago siya pumunta doon, talagang yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay buo. Alam niya na hindi siya iiwan ng atin pong Panginoon. Hindi siya nagtiwala sa sarili niyang lakas. Ano po, mga kapatid? The 5 stones, yung 5 bato na yun, were not insurance against God's failure. Hindi, porket 5 yun, ay magpe-fail ang Panginoon. Kumbaga ay, hindi yun kabawasan sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. They were tools placed in obedient hands. Yun lamang po ay isang kasangkapan, mga kapatid. Faith does not mean carelessness. No po. Yung atin pong pananampalataya ay hindi po yun kapabayaan, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos while responsibly preparing, habang inihahanda kung ano yung gusto ng Panginoon na ihanda natin, mga kapatid. Pagtitiwala. Buo yung tiwala niya, plus ready pa siya.
si David, mga kapatid. Parang sa buhay natin, some of us, parang nag-aalinlangan tayo na maghanda. Na iniisip natin na yung paghahanda ay para bagang wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Like for example, meron pong pag naglalaro, dati po ay namimiss ko ng maglaro. Nung naglalaro ako ng chess, mga kapatid, para bagang kapag naghahanda ka, parang wala kang tiwala dun sa Panginoon kasi naghahanda ka parang gusto mo na manalo ka, kaya naghahanda ka, and parang kulang baga yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Pero mali pala yung pagkaunawa natin. Yung preparation pala ay hindi yun kabawasan sa tiwala natin sa ating pong Panginoon. God often works through preparation. Gusto pala ng Panginoon na ihanda tayo bago tayo pumunta doon sa bago natin harapin yung malaking pagsubok o malaking laban. Dapat pala ay ready tayo, mga kapatid. Katulad ni David, siya ay inihanda ng Panginoon. Kumuha siya ng 5 bato, kahit isa lang yung kailangan, pero at least ready siya, mga kapatid. Yung pananampalataya, and pumunta siya doon sa valley, na hindi nagtitiwala sa kanya pong sariling kakayanan. Tayo kasi minsan, parang ang yabang natin, nagtitiwala tayo, hindi, kaya ko to, malakas ako, di ba? Malakas ako, kaya ko to, magaling ako, matalino ako. Yung sarili natin, yung atin pong itinataas. Nagtitiwala tayo masyado sa ating sarili. Minsan nga, sabi nila, magtiwala ka sa sarili mo. Actually, mali yun Magtiwala ka sa Diyos. Yun po yung tama. Mga kapatid? So, dapat po tayo ay, kapag meron tayong mga laban, meron tayong mga pagsubok, mga pinagdadaanan, mga kapatid, it's better to prepare. Kapag ready tayo, yung confidence natin ay buo sa atin pong Panginoon. Pangalawa, God often prepare us beyond what the moment requires. Inihahanda tayo ng Panginoon. David only needed 1 stone. Yun nga, isa lang yung kailangan. Pero hinayaan ng Diyos na magdala siya ng 5. Bakit? Because God is not just concerned with the moment you are in. Hindi lamang siya concerned doon sa iisang pagsubok na dadanasin mo. Inihahanda pala tayo doon sa mga moments o sa mga pangyayari na hindi natin ine-expect o you haven't reached yet. Hindi pa natin na raranasan, mga kapatid. Think about David's life. Ito yung buhay ni David, mga kapatid. He learned courage while tending sheep. Nagkaroon siya ng lakas ng loob habang siya po ay nag-aalaga pa lamang siya ng mga hayop. He practiced his skill when no one was watching. Nagtitraining siya kahit walang nakakakita. He faced lions and bears. Nilabanan niya yung mga leon. Before he ever faced a giant, nilabanan niya yung mga leon bago niya pa naharap yung malaking higante ng si Goliath. None of that was wasted. Hindi nasayang yung kanya pong preparation. Yung experience niya in the previous story, mga kapatid, hindi po yun nasayang. Yun po yung nag-prepare sa kanya. Mga kapatid? So sa atin pong buhay, kung meron po tayong mga skills na hindi pa nagagamit, like for example, magaling pala akong magsalita or magaling pala akong umawit kung hindi ko man nagagamit ngayon, in the future, magagamit pala yun, mga kapatid. Lessons you don't fully understand. Yung mga aral na hindi natin naiintindihan sa ngayon, magagamit pala natin in the future. Yung mga karasan na para sa atin ay hindi napakahalaga or unnecessary. Yung walang kwenta para sa atin, pero in the future, may purpose pala yon. Mga kapatid? Seasons that felt confusing. Yun yung mga panahong tayo ay naguguluhan. Mga kapatid? Para tayong balisa, parang ganon. Meron palang purpose yun, mga kapatid ko. Katulad po nung kay David. Lahat po yun ay hindi masasayang. Kasi doon pala, inihahanda tayo ng atin pong Panginoon. Mga kapatid?
Like for example na lang, ito na yan, practical na muna tayo. For example, sa mga mag-partner dyan, yung sa mga unang relationship ninyo, ito, naisip ko lang bigla. Sa mga relationship ninyo, halimbawa, nag-aaway kayo, ng kaunti lang, tapos, for example, may mga misunderstanding nga kayo, yun pala, ay inihahanda na yung sarili mo kasi maghiwalay kayo. Parang ganun ba? Parang, unti-unti parang sinusubok ka na kung gaano ka katatag kasi nga merong mas malaking pagsubok na darating sa iyo. Ito po mga kapatid, nakukuha niyo po yung punto. Yun po yung experience natin sa atin pong mga naranasan. Experience na nga, naranasan pa. Yung experience natin na mga hindi magaganda, nire-ready pala tayo, yung atin mong puso, yung atin pong lakas ng loob, nire-ready pala iyon kasi mayroong mas malaking pagsubok, mas malaking challenge sa atin na tayo po ay may encounter natin yung bagay na iyon. 'Di ba? Hindi pala masasayang 'yun. Yung atin pong mga na-train pa ay doon na kumbaga naging matigas yung puso mo. Naging matigas yung puso. Na-train ka kasi alam ng Panginoon na may experience mo na ganitong kasaklap na bagay yung mararanasan mo. At least niready ka, no? Niready ka doon sa magiging sakit or doon sa yung sa pain. Ano po mga kapatid? So ano pa? God may be loading your hands not because you'll need everything today. Maaring ikaw ay may mga kumbaga, grabe yung biyaya ng Panginoon sa iyo. Talagang pinagpala ka sa talento. Hindi dahil kailangan mo yun sa ngayon. But because He knows what tomorrow will require. Dahil alam niya na balang araw, kakailanganin mo yun mga kapatid. Kakailanganin natin yun. Hindi yan ibinigay ng Panginoon ngayon. Ano po, kahit hindi mo gaanong kailangan, dahil alam ng Panginoon na balang araw, magagamit mo yung Kanya pong ibinigay sa iyo. Ano po mga kapatid, tandaan po natin, parang si David, balikan natin, siya ay na-train na, marami siyang na-experience, kasi nga pala, siya yung haharap kay Goliath. 'Di ba? Napakagaling ng Panginoon, gusto ng Panginoon na maging ready tayo. Parang ngayon, sa panahon natin ngayon, gusto ng Panginoon na mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok, yung mga paghihirap, kasi totoong ang daming mga pagsubok sa atin pong mga buhay Totoong napakahirap na ng buhay. Kasi alam ng Panginoon, balang araw, mas hihirap pa yung buhay. Mas marami pang kalamidad, mas marami pang pagsubok ang darating. Kaya ngayon pa lang, talagang gusto ng Panginoon na maging matatag tayo. Ano po mga kapatid? So bago tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, huwag kayong aalis mga kapatid. Meron pa po tayong 2 punto na pag-aaralan sa umagang ito. Ako po ay magbabalik dito pa rin po sa himpilan ng radyo natin sa atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa. Minsan ang buhay may lungkot at saya, di alam sa bawat araw kung anong dala. Minsan nalulungkot at di ko makita, nasa aking pagkabang ay aalanay ka. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo, pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo, pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal, ngunit alam kong ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya't sa piling mo
Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Ayun, tayo po ay nagbabalik dito pa rin po sa himpilan ng radyo natin sa atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid at salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. So atin po munang balikan yung dalawang bagay na atin pong natalakay kanina. Una po ay ang pagtitiwala ni David sa ating Panginoon ay buo. Ano po, sa Panginoon yung kanya pong pagtitiwala, hindi doon sa bato. Pangalawa po mga kapatid, madalas ay gusto ng Panginoon na tayo po ay, talagang gusto ng Panginoon na tayo po ay handa bago tayo i-deliver doon sa pagsubok natin pong kakaharapin katulad po ni David. At pangatlo mga kapatid, preparation builds confidence, not panic. Ano po, ay yung paghahanda pala ay naihahanda na nabibuild niya yung atin pong confidence mga kapatid. Hindi tayo darating doon sa punto na magpapanik tayo, matataranta tayo. And imagine David stepping into the valley with only one stone. Isa lang yung kanya pong baon. Sa tingin po ninyo, i-deliver pa rin siya ng Diyos? Yes, of course. But carrying 5 stones gave David peace. Mas nagkaroon siya ng kapayapaan na meron siyang 5 bato. He was not scrambling. He was not anxious. Hindi siya balisa that time. Ano po mga kapatid? Nung nandoon na siya sa valley, hindi siya balisa, hindi siya natataranta, hindi siya natatakot. Sapagkat alam niya sa kanya pong sarili that he was ready. Ano po, siya po ay handa. God prepares His people so that when the battle comes, we don't panic. Instead, we trust. Ano po mga kapatid? Inihahanda ng Diyos ang kanya pong mga anak para kapag nandoon na tayo sa labanan, hindi tayo magpanik, hindi tayo mataranta, hindi natin iisipin ano yung gagawin ko. Di ba pag naglalaro ka? Ano po mga kapatid? Pag meron kang game, for example, naalala ko lang nung ako po ay nag-chess, ay pag doon na sa aking yung time na ako po ay naglalaro na, ay hindi na ako nagpapanik, hindi na ako natataranta anong move ang gagawin ko, anong opening ang gagawin ko, kasi na-ready na nakapag-training na. So tayo din mga kapatid, tayo po ay naka-ready na, prepared na tayo sa mga battles, hindi na tayo nagpapanik kasi alam natin yung atin pong gagawin at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa Amos 3 verse 7, pinapaalala sa atin, surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Basahin natin sa Tagalog, mas maganda. Ano kami? Ayan, basahin po natin sa Amos 3 verse 7. Ayan. Sa inyo pong mga Bible, kung kayo po ay merong electronic Bible, ay mas maganda po. At yun po ay madaling mabasa. Amos 3 verse 7. Ito po ang sa Tagalog. English po kasi yung akin pong nabasa. Ayan. Ito po ang sabi. Tunay na ang Panginoon ay, Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kaniyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ano po mga kapatid? Ang Panginoon ay gumagawa ng pasekreto sa atin pong buhay. Piling natin na walang ginagawang Panginoon, parang hindi tayo tinutulungan. No, mali po mga kapatid. Ang Panginoon ay gumagawa. Ano po? Siya po ay gumagawa sa atin pong buhay na tayo po ay mas mapabuti. Alam ng Panginoon yung atin pong, alam ng Panginoon lahat-lahat. So God prepares before He acts. Handa ang Panginoon bago siya kumilos. Sa atin pong buhay mga kapatid. Ano po? Preparation does not replace faith.
Yung paghahanda ay hindi yun napapalitan yung atin pong pananampalataya. It strengthens it. Pinapalakas pa nga. Yung paghahanda, mga kapatid, yun pala yung nagpapalakas ng atin pong pananampalataya. So God equips us so we can step into difficult moments with calm assurance, knowing He has already gone before us. Talagang tinitrain tayo ng Panginoon. Talagang gusto ng Panginoon na ready tayo bago tayo pumunta doon sa difficult moments, bago pa tayo makaharap ng mga pagsubok, para magkaroon tayo ng kumalma tayo, magkaroon ng assurance na tayo magtatagumpay, knowing He has already gone before us. Po mga kapatid, napakaganda nung nais ng Panginoon sa atin. Gusto niyang ihanda tayo. Alam niyo po mga kapatid, talagang sa darating na mga huling mga panahon ay susubukin tayo ng Panginoon. Pag ay mas marami pang mga pagsubok, mabibigat, kung doon masusukat kung kanino ba tayo, kung gaano kalaki yung pananampalataya natin sa atin pong Panginoon. Po mga kapatid. So yun po yung pangatlo. Mga kapatid, preparation, yung paghahanda ay hindi yun kabawasan, kundi nagbibuild siya ng confidence para tayo po ay maging tayo po ay hindi magpanik, hindi po tayo mataranta sa kung ano yung magagawin nating solusyon, kundi ay alam na natin kung ano po ang gagawin natin at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Ayan. Bago tayo magpatuloy, ay good morning. Ayan. Sa atin pong mga nakikinig dyan po sa Talukan. Aba, sila po ay nakikinig habang sila po ay nagtatanim ng palay. Shout out po sa akin pong pamilya. Ayan, kila Joash, ganda po kila Papa. Ayan, hinay-hinay lang. At ang akin pong mga ate na sila po ay nakikinig. Ganon din sa kanila pong mga kasama. Sila Ate Marlene. Ayan, sila Manong Eric. Good morning sa inyo dyan. Go lang ng go. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay po, dadako po tayo sa ika-4 mga kapatid. David points us to Christ. Yung storya ni David is not just about David. Hindi lang patungkol kay David. Just as David stepped into the valley to face an enemy Israel could never defeat. Kung paano si David ay tumungtong doon sa valley para harapin yung kalaban na hindi matalo-talo ng mga Israelita, ganon din po ang Panginoon. Jesus stepped into our valley. Yung Panginoon ay talagang sa atin pong mga buhay. To face an enemy we could never overcome. Ang Panginoon, yung lalaban para sa atin, laban doon sa mga kaaway na hindi natin kayang talunin. O sa mga pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Yung Panginoon, yung kasama natin. Yung Panginoon, yung lalaban para sa atin. David used one stone. Tama po. Isa lang yung bato na ginamit ni David para matalo yung kanya pong kalaban na si Goliath. And Christ, si Kristo, ay ibinigay niya yung isang sakripisyo. Christ gave one sacrifice. Ano yung sakripisyo niya? Buhay niya mga kapatid para tayo po ay maligtas. Sabi nga sa Hebrews 9 verse 28. So Christ was offered once to bear the sins of many. Ibinigay niya yung kanya pong buhay ng isang beses lang para ma-save tayong mga makasalanan mga kapatid, 'di ba? Yun pala yung nais ni David o yung storya ni David na ibigay sa atin yung lesson mga kapatid. And David's stones defeated Goliath temporarily. Yung bato ni David ang nakatalo kay Goliath temporarily. Christ's sacrifice defeated sin and death forever. Kung temporary lang yung pagkatalo ni David kay Goliath, ang sakripisyo ng ating pong Panginoon ay natalo niya yung kasalanan at yung kamatayan habang buhay po yun mga kapatid. Where David stood between Israel and destruction, Jesus stood between humanity and eternal loss. Kung si David ay tumayo sa pagitan ng Israelita at ng mga pagsubok o yung mga kalaban, ang Panginoon ay tumayo naman sa pagitan ng humanity o yung sangkatauhan at ng yung panghabang buhay na pagkawala. Diba? Napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Kasi kung hindi niya pinagkalob yung kanya pong buhay, kung hindi tayo naligtas sa pamagitan niya, sa dugo na kanya pong inalay sa atin mga kapatid,
yung eternal loss, wala tayong kaligtasan, wala tayong, kumbaga ay, hindi tayo maliligtas mga kapatid. So, our ultimate victory is not in our preparation, but in Christ's finished work. Yung atin pong pagtatagumpay ay hindi lamang doon sa paghahanda. Ang Panginoon yung tatapos nun. Ang Panginoon yung magtatapos nun para yung tagumpay, yung tunay na tagumpay ay maranasan natin mga kapatid. Yet, God still prepares us so we can walk faithfully in the victory Jesus already secured. Gusto ng Panginoon na maihanda pa tayo para tayo po ay makalakad o lumakad ng may katapatan papunta doon sa victory na talagang secured na, ibinigay na ng Panginoon, na meron sa balang araw yung tagumpay. Secured na yun eh. Kailangan lang natin sa atin pong paglalakad para maabot natin yung tagumpay na iyon. Habang naglalakad tayo, prepared tayo. Ready tayo sa anumang pagsubok, sa anumang pag-uusig sa atin mga kapatid. Ready tayo. Kasi hindi, sa totoo lang, hindi madali yung paglalakad papunta sa ating pong Panginoon. Hindi madali kasi maraming mga tukso dyan eh. Mga kapatid, sino hindi tinutukso? Ako i-believe sa mga taong hindi natutukso. Pero lahat tayo mga kapatid, maraming mga tukso. Para tayo ay pigilan na makalapit sa ating Panginoon. Para tayo ay pigilan para maabot natin yung tagumpay na nais ng Panginoon para sa atin. Sa umagang ito mga kapatid, sana yung storya ni David, kung paanong siya po ay inihanda ng Panginoon sa battle, ganon din yung nais ng Panginoon sa atin. Maihanda tayo sa mga laban pa, sa mga pag-uusig pa, sa mga pagsubok pa na darating sa atin pong buhay. At wag po tayong magtitiwala sa sarili nating kakayanan. Wag nating sasabihin, kaya ko to. Hindi po. Kaya natin sa tulong ng ating pong Panginoon. Katulad ni David, nakasama ang Panginoon, humarap doon sa kalaban na meron pong anong baon niya? Pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon. Sana ganun din po tayo mga kapatid. David did not carry 5 stones because he doubted God. Hindi siya nagdala ng 5 bato dahil nagdududa siya Panginoon. Kinuha niya yung 5 bato because he trusted God's process. Nagtitiwala siya sa proseso ng Panginoon. And maybe today, you are carrying things you don't yet understand. Marahil sa inyo mga kapatid, meron po kayong dinadala na mga bagay na hindi nyo maunawaan. Bakit kayo may mga ganon? Gifts not fully used. Mga ibinigay sa inyo na hindi nyo pa nagagamit. Lakas na hindi nyo hinihingi. Lessons that felt heavy. Yung mga aral na nagpapabigat sa atin. Karanasan na hindi mahalaga para sa atin. But hear this clearly. Pakinggan nyo mga kapatid. Nothing God places in your hand is wasted. Ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon, ngayon, hindi yan masasayang. If He prepared you with it, kung talagang binigay niya yan para maihanda tayo, alam ng Panginoon, He plans to use it. Hindi man ngayon, kundi balang araw magagamit nyo yung ibinigay sa inyo ng Diyos sa panahon ngayon. Po mga kapatid, David's victory came from 1 stone, but his faith was shaped through 5. Tama. Ang pagtatagumpay ni David ay hindi dahil doon sa isang bato, kundi dahil sa pananampalataya na hinubog nung 5 bato na iyon. And just as God prepared David for the valley, He is preparing you for service, for faithfulness, and for eternity. Kung paanong inihanda ng Diyos si David sa kanya pong laban, ganun din po tayo. Inihanda tayo para sa serbisyo, sa pagiging tapat o sa katapatan mga kapatid. At inihahanda niya tayo para sa atin pong habang buhay. So when the moment comes, na kapag nandoon na tayo sa kalalagayan na tayo po ay meron ng pagsubok, meron ng pag-uusig, may mga paghihirap na tayong nararanasan, hindi na tayo matataranta, hindi na tayo magpapanik, hindi na tayo mag-iisip kung ano ang mga gagawin kasi prepared na tayo.
inihanda na tayo ng Panginoon, alam na natin yung atin pong gagawin, and you'll be ready. Ready na tayo mga kapatid. So sana po yung storya ni David ay yung kanya pong pananampalataya ay tularan natin. Sikapin natin na maghanda, lalo sa panahon natin ngayon. Ano po mga kapatid? Papalapit na po ang pagdating ng atin pong Panginoon. Kung sinasabi nila na, ay sinasabi nyo na yun dati, kayong mga sabadista, sinasabi nyo malapit ng Panginoon, bakit wala pa man? Kung noon sinasabi nila na malapit na, ngayon, mas malapit na ang Panginoon. Ano yung gagawin natin? Maghahanda tayo. Hindi po yung maghahanda na kayo po ay magluluto ng kung ano man ha. Paghahanda, ano po, sa mga pagsubok. Kung paanong mananatiling tapat, kung paanong mananatiling nagniningas ang atin pong pananampalataya hanggang ang Panginoon ay dumating para tayo po ay sunduin, mga kapatid. Tayo po ay magpalakasan. Tayo po ay maghandang sama-sama nang sa ganun, mga kapatid, tayo po ay sama-samang makarating doon sa langit at makasama natin ang atin pong Panginoon. At sana ay makasama natin din sa paghahanda ang atin pong mga pamilya. Ano po, maisama natin sila doon sa langit na bayan na ipinangako ng ating pong Panginoon para sa atin. So sana mga kapatid ko, ito pong atin pong maiksing pag-aaral ay naging biyaya para sa bawat isa sa atin na tayo po ay magpatuloy, magpalakasan sa atin pong pananampalataya. Ano po mga kapatid? So tayo po ay nagtatapos na. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay at bilang pagtatapos sa atin pong programa, tayo po ay manalangin. Ayan. Let's pray. O dakila at mapagpala namin Diyos, salamat po sa napakagandang aral na amin pong natalakay sa umagang ito. Nanawa Panginoon ay tulungan kami na maihanda ang amin pong mga sarili. Samantalang kami po ay amin pong sasalubungin ang mga pagsubok na darating sa amin pong mga buhay. Tulungan kami Panginoon na magtiwala ng buo sa inyo. Na kami po ay palakasin sa amin pong pananampalataya. Sa amin pong mga kahinaan, ay inyo po kaming palakasin din, Panginoon. At ganun din po ay patuloy na pagpalain ng lahat ng mga nakikinig, ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Pagpalain sila sa kanila pong paghahanap buhay. Pagpalain din ang stasyon na ito na nagiging daluyan ng mga pagpapala, lalong higit ng inyo pong banal na salita upang mapaabot sa mga tao na hindi pa nalalaman ng inyo pong banal na salita, Panginoon. Pagpalain din po ang mga nagtatrabaho simula sa pinakamataas hanggang sa kanila pong mga employer. Panginoon ay patuloy na pagpalain sila. Dalangin din po namin na patuloy na ingatan ang lahat ng mga nagte-travel, ang lahat ng mga abala sa kanila pong buhay at pagpalain sila Panginoon sa kanila pong mga ginagawa. Patuloy kaming patawarin, patuloy kaming ingatan sa buong maghapon na ito sa amin pong mga gagawin, sa amin pong mga lakad at patuloy na patawarin sa amin pong mga kasalanan at sa mga pagkukulang na amin pong nagagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa programang ito at nais ko po ulit batiin ang atin pong mga kaibigan na nariyan po sa Isla ng Iling. Good morning po sa ating mga kabataan dyan po sa Iling. Ayan po sila Ben, sila Isis, ganun din po sa kanilang mga kasama na sila po ay meron dyang pangangaral sa Isla ng Iling. At nais ko rin pong batiin ang atin pong mga nakikinig dyan po sa Oriental, sa Rojas, sa Bulalakaw, sa Mansalay at dyan po sa Paluan. Good morning po sa inyo dyan. At syempre, nais ko rin pong batiin ang atin pong mga kapatid dyan po sa Magsaysay. Magandang umaga po. And of course, dyan po sa Bryan ng aking pong mga kaibigan. Sila TJ, sila Harold. Good morning sa inyo dyan, sa aking mga friends na sila po ay nakikinig. At salamat po mga kapatid. At ako pong muli ang inyong nakasama sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ako po si Sister Elsa. At ako po ay magpapaalam na happy holidays and enjoy your vacations. Pagpalayan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Siya'y darating, Jesus muling darating.